Pangalan ko, Antonio, alias Tony. 72. August 4 ang birthday ko. Nag-aalaga sa akin yung tatay ko. At nung namatay ang nanay ko, siyang may alaga sa akin, ang aking ama. Tsaka yung kapatid kong isang panganay, ay wala na rin. Yung kapatid ko, patay na rin. Namatay ay ano na yan, ang edad na 30. Maano din, nasobrahan din sa alak. O magkasama kami sa isang bahay, magkasama at pati ang tatay ko, ang kuya ko at saka ako, magkasama kami. Kung hindi namatay, di ba kaya narito din yun ngayon? Nag-asawa uli ang tatay ko, ay yan, umalis ako doon sa kanila at ang sama ng ugali ng kahaligi ng tatay ko. Umalis-alis lang ang tatay ko, katakot-takot na palo ang nararanasan ko kahit wala akong kasalanan. Nabalitaan kong narito daw ang tiyo ko sa Mauban. Nabalitaan kong narito sa Mauban, pero hindi ko alam kung saan dito sa Mauban. Basta narito sa Mauban, ay di ako naglakas loob. Nung dating ko dito, ipagtatanong-tanong ko kung may kilalang si Pereno Salvas yun. Wala na akong tatay, wala nang nanay, ay di yung tiyo ko ang pinuntahan ko dito. Ang nanay ko'y namatay, maliit pa ako. Edad ko'y 2 taon. Naroon ako sa bahay. Ay di pinuntahan ako doon ng tiyo ko. Kinuha ako. Isinama ako dito. Hanggang sa namatay ang tiyo ko, narito pa rin ako. May mga kamag-anak nga ako dito. Ay, wala silang mapapakinabang sa akin. Itinanggi. Hindi daw ako kamag-anak. Itinanggi nilang hindi ako kamag-anak. Ay, walang mawawala sa akin. Kung hindi, ay di hindi. Ay, bakit ako magtatanggi? Itinatanggi ng hindi kamag-anak. Kahit mag-asawa man ako, sino ba naman gugusto sa akin? Wala akong hanap buhay. Bukod sa walang hanap buhay, ako'y matanda na. Sasabihin niya ng babae, ano, ibubuhay niya sa akin. Libangan ko na lang ito pagkayas ng walis. Kaya pag may daan dito may dalang kawit, nakikisuyo ako magpakawit ng palapa. Ang isang walis ay 4 na palapa. Yung mga nalalaglag na palapa ay mga bagong laglag, kinukuha ko. Inaabot ako ng 3 araw nito pag bago makabuo ng isang walis. 20, bigay ko dito. Pag dito sa Inang, sa bayan ay 35 ay ang isang walis. Yung isa nitong nawala ay kung sinong kumuha dito sa bahay, kinuha na. Kinuha na sa akin yung walis. Hanggang ngayon hindi na binayaran. Kaya hindi na makakaulit sa akin yung 3 walis pamandi. Ay, hindi na ako nagalit doon. Wala, inaro na kinuha na. Hindi na binayaran. Katulad ako, bahala na sila. Bahala na ang amang nasa langit. Ay, hindi ko alam kung anong at maliit pa ako noon ay hindi na nga napaintindi na pa-check upan at nga ng nanay ko, maliit pa ako namatay ng nanay ko. Ay, yung nanay ko, ang tatay ko may palibas at lalaki, ay di, bali wala sa kanila. Aba, hindi. Ba't magagalit ako sa Diyos? Ang Diyos ang umahawak sa buhay ng lahat ng tao na kanyang inilalang. Tayo tao inilalang ng Diyos ay
Kaya pa paano ako magagalit? Ano naman pati kasalanan ng Diyos? Hindi ako nagsisisi niyan. At kung yun ang guhit ng buhay ko yan, ano magagawa ko? Hindi naman ang Diyos ang nagbulag sa akin. Hindi ko pwedeng sisihin ng Diyos. Pagpaligo ko'y malayo ang paliguan ko doon pa sa pansul doon sa dulo pa nitong palayan na ito. Sa unahan pa, malayo pa din sa dulo ng palayan na ito. Nagtutungkod lang ako. Kung wala akong kapansanan at kahit magpanakbuhan pa doon, kaya lang gaya niyan, hindi ko kayang tumakbo. Titiis ko na lang ang lungkot. Inuhuli ko yung mga manok ko at siya pinaglalaroan ko, di tanggal din ang lungkot. Lalo pag nariyan lahat ng mga manok ko, ipon diyan. Nakakatuwa. Gusto lagi kakalungin. Spoiled sa akin yun eh. Sa pool, maliit pa yan, sisiw pa yan. Lagi ko ng kalong-kalong yan. Ay kukuk ang imik niya lagi. Di kaya tawag ko sa kanya ay kukuk. Binibili na ito sa akin, 500. Hindi ko binibigay. Mahal ko ito ay. Malalim ang tradisyon ng Kapaskuhan sa mga Pilipino. Kaya ayon wala akong kasama pag Pasko. Baka sa Pasko, paparito yan sa namamukali. Nahihiya na ako magkuhan doon at ang dami nang naitulong doon sa akin. Nagkakilala kami ni Tatay Tony. Gawa nung estudyante ko. Nung una ko siyang nakita, naiiyak ako. Talagang lungkot na lungkot ako. Kasi bukod sa solo, hindi ko ma-imagine yung everyday life niya na paano to kumakain, paano siya naliligo. At saka hindi ko in-expect may nag-message sa akin noon. Nung nakita yung post ko, sabi niya nag-census daw siya one time kay Tatay Tony. Pagdating daw niya, ang kinakain ni Tatay Tony ay sapal. Yung kinayod na niyo. Kaya siguro hindi siya nawala sa isip ko na paano nga yung araw-araw niya. Wala naman siyang kita. So siguro nga hindi siya nagre-reklamo. Pero minsan ang kinakain niya yung mga kinayod lang na yun. So yun siguro rin yung nakapagpaano sa akin na kaya babalik at babalikan ko to kasi ayoko maulit na wala siyang makain sa araw-araw talaga. Ang nagustuhan ko kasi kay Tatay Tony, hindi siya mareklamong tao. Parang kahit ganun yung sitwasyon niya, ang gaan niyang dinala. Kapag hindi ko pa tatanungin na pagbalik ko, ano po ang kailangan mo, anong gusto mong dalhin ko, tsaka lang siya magsasabi. Pero never siyang nag-demand. Kaya ang gusto ko lang sa kanya, maging masaya ngayong Pasko. Siguro ang pinakang nakikita ko na problema niya ngayon, since maulan na, yung bahay niya talaga. Sira na yung bubong. Siguro nakasiksik na lang siya sa isang tabi para lang hindi mabasa kasi
yung kanyang bubong talaga, medyo malaki na ang butas. Inire-request ko siya sa LGU. Inilapit ko siya sa LGU, kaya lang medyo wala pang action ngayon. Yun nga nung ako'y nahalal na nung first time ko, 2010, ng Kagawad, nilapit namin sa DSWD. Yun nga, minsan kapos din kasi every 6 months, pag galing ka sa DSWD, ang binibigay na tulong. Siyempre ako'y nalungkot, gusto ko man tulungan siya. Siyempre ako'y may pamilya na noon. Talagang gusto ko siyang bigyan atensyon na nung unang ay mahirap din ako sa buhay kaya hindi ko siya matulungan. Kami naman talaga sa barangay, talagang nagbibigay kami ng tulong sa mga ganyang homeless yung mga kaso nga lang, hindi ba yung naka-maintain? Sa isang taon, kung ano mong budget lang. Kasi ang budget naman ng barangay ay katiting lang, hindi katulad ng pambayang budget. Ay, ayos lang naman ang pakiramdam ko. Maraming natulong na sa akin, ay di masa umigi ang aking pakiramdam. Hindi katulad noon na walang natulong sa akin. Naasa na lang ako din sa sa aking payout sa senior. Sa 6 na buwan ay 6,000 rin. Hindi naman sa akin binibigay ang pera nung nagkukubra ng payout ko. Basta binibili na lang ako ng mga pangangailangan ko dito, mga pang-ulam, bigas, mga natitira na pera. Ewan, hindi na sa akin binibigay, hindi na ako nagtatanong. Pwede po matanong para po sa inyo. Sa po, senior citizen sa payout. Dito. Pangalan niya. Mahangin, baka ipala. Hawakan mo na lang. Baka ipala dyan. Teacher iya. Ay, ako ang sinalina ng DSWD nito. Payout niya. Tapos, yung certification na hawakan, pipicture. Ano yung certification? Saka authorization. Hawakan po. Ito po yung certification sa barangay. Okay na po. Dati kasi sila yan. Si ni na Carling ay ngayon may tinanggi na siyang hindi kasama. Ito may malalapit na kamag-anak ay siya hindi na inaasikaso. Kaya na sa DSWD. Kaya ay kami naman under ng DSWD ang daycare worker. Ngayon kami nang may hawak sa kanya. Nalalaman ng DSWD yung kanyang problema. Ngayon, PPO ulit siya, marami, kaya tinatanong namin kung anong kailangan niya, yung wala di sa kanya. Yun ang aming bibilhin. Kasi yung ibang doon niya, pera na ay gusto niya iuupa daw sa pagpapaayos na itong bahay. Pero yung mga resibo na sa kanya. Binibigay ko sa kanya, pagdadalahin ko dito. Para alam na niya kung ano yung mga nabili. Saka kung may pera pa siya. Minsan nga kami nakakapag ng bigas sa kanya, nakabili kami ng wala pang pensyon, syempre wala nang pera. Kasi na yung 3,000 sa 6 months. Hindi naman niya ang DSWD, hindi sasapat yung binibigay niya ng 3,000. Si Tatay Tony, ayon po sa aking kaalaman, ay ito po ay inirefer po ng group of friends po noong August 30 po. At ayon naman po sa validation, kung papaano po natin in-assess kung ano ang pangangailangan ni Tatay Tony. Ang una niyang pangunahin talagang problema doon ay ang malinis na tubig na kanyang maiinom. Kaya naman halos lahat ay tubig ang pinapadala, bigas. Kaya lang, ang unang-unang dapat masagutan sa kanya, according sa aking recommendation din, sa ating social worker na si Ma'am Sara, dahil siya po ang itinalaga na tumutok sa kaso po ni Tatay Tony, ay ang kanyang kalusugan. Kaya in partnership po sa MHO, sila po yung nag-coordinate para po doon. At para naman po sa parte po ng Malasakit Centers ay nirekomenda din po na maayos din po o ma-repair yung kanyang tirahan na
pinag-iistayan po ngayon doon. Alam ko po naman ay na-implement na siya, may initial naman na po na food assistance din na ibinaba po sa kanya. Kumbaga lang po siguro po ay yung pagbaba ng partnership ng MHO ay hindi po pa nagagawa. Wala pa tayong masyadong update sa ngayon kasi sa dami po ng activity. Pero marami naman po talagang organization ang bumaba na po sa kanya. May awan ko yun, lagi nasakit. Ang dibdib ko lagi, naging sikip. Pag ako napapagod, wala. Nagtitiis na lang. Ay, ako binipi na dito ng mga taga-riyan sa center. Ay, center dito sa Santong Hill. Ako dahil mababa ang dugo. Kaya pala ako laging nahihilo. Ako dahil mababa ang dugo. Ako lagi nahihilo ay. Ang dugo ko daw ay 100 over 70. Hindi, lagi nga kung walang gamot na. Lagi pa nga si Ma'am Liza at binili ako kahit na yung kating ko. Pero mga taga rito, kahit kapirasong paracetamol, pag ako nagkakasakit, hindi mo na ako binibigyan. Walang nananakit dito sa akin. Dahil dito, nung minsan, dito, may dumaan dito yung lasing. Akong hinahamon ng tagaan. Dumaan, hating gabi. Tumawag sa akin. Ay, Tony, ano yun? Tagaan tayo. May kakoy, halika. Parinig. Pagbibigyan naman kako kita. Ay, hindi naman tumuloy dito sa bahay. Diretso na ilakad. Ako hindi takot mamatay at mamatay man ako. Wala naman akong pamilyang maiiwan. Sulong buhay naman ako. Kaya ako'y malawak na aking pangunawa sa sarili ko kaya hindi ko magawang magpakamatay. Antayin ko na lang na ako'y kunin ng amang nasa langit. Hindi ako magkikitay sa sarili kong buhay. Siyempre, inihiling ko sa Diyos. Nung ako lumaba ang buhay, ayaw ko pag ako'y mamatay ay gusto ko pa namang lumaba ang buhay ko. Habang buhay, nagpapakabuhay. Kaya pinaalagaan kong buhay ko. Nung sama, mahal ko nga ang sarili ko eh. Diba yung sarili kong katawan eh. Mahal ng ibang tao yung pagkaya sarili hindi ko mahalin. Aantayin ko na lang na ako'y kunin ng amang nasa langit. Basta dito na lang ako. Dito na ako tumanda sa lugar na ito. At dito na ako sa lugar na itong dito na ako nananatili sa lugar na ito. Dito na ako tumanda ay. Dito na ako sinubuhan ng uban sa lugar ng mauban.